Nangingibabaw ang mga impit na daing ni Monette sa loob ng air-conditioned room na yon na bahagi ng paborito nilang hotel. Natagpuan nila ni Jimboy. Kahit na 40 anyos na ang biyudang si Jimboy, eksperto pa rin to sa pagpapaligaya sa sinumang babaeng nakakaniig. Halos malagot ang hininga ni Monette sa kasiyahang nadarama. Habang buong alab namang sinisimsim ng lalaki ang tamis ng kabanguhan ng dibdib ng dalaga. Patuloy ito sa maalab na paghalik at kasabay namang abala ang mga mainit na palad nito sa paghaplo sa iba't ibang bahagi ng nagbabagang katawan ng kaulayaw. Ilang taon na ba nilang ginagawa to? Bago pa pumanaw ang nasirang may bahay ni Jimboy, si Monette Salas ay naglilingkod na bilang sekretarya ng biyudo sa malaking opisina nito. Siya ang may hawak ng pananalapi ng lahat ng susi ng opisina, nag-aayos sa mga schedule ng lahat ng mga importanteng lakad ni Jimboy. Pati nga personal na lakad at iba't ibang mga aktibidades ng lalaki. Noon, idinadaan lamang sa mga nakaw na halik at mga yakap ang kanilang pagkakalapit sa isa't isa. Ngunit sa makabilang buhay na nga ang asawa nito. Naka-1 taon lamang at lalo nang tumamis ang kanilang palagayan. Naging masigasig si Monette sa pagpapakita ng motibo sa lalaki. Lantarang pinakikita ang malalaking pagkakagusto rito. Alam niya, nagsasandaling maging asawa niya ang biyudo, magtatamasa siya ng lalong malaking kasiyahan at magkakaroon ng karapatan sa napakalaking kayamanan at mga pag-aari nito. Kaya nga nang minsang magyaya ito upang mag-night out, hindi na pinalagpas pa ng babae ang pagkakataon. Pinainom ng in-order niyang scotch si Jimboy hanggang sa tuluyan itong malasing. Umaga na nga nang magising ang biyudo at namulatan na niyang hubad na nakadukdok sa kabilang gilid ng kanyang kamang kinihigaan ang umiiyak na si Monette at nalasing sila kapwa. Nang pauwi na sila, wala nang nalaman ng babae at nangyari na nga ang lahat nang siya ay muling magising. Wala nang gawa si Jimboy kundi tanggapin ang lahat. At magbuhat nga noon, naging iba na ang dati nilang matamis na palagayan. Palibasa nga ilikas na mangingibig si Jimboy, ang minsan ay nasundan. Tiwalang pinagkakaloob ng dalaga ang lahat ng gusto nito. At dahil sa kagandahan taglay ni Monette, parang nektar at mataas na uri ng alak itong laging nang kinauuhawa ni Jimboy. At ngayon nga, pagkalipas ang silakbo, gaya ng dati ay nag-uusap ang dalawa. Habang patuloy na nakahiga, kapwa ng tanging ang malambot na kumot lamang ang tumatakip sa kapwa nila hubad na katawan. Para kang kogniak na lalong lumalasing sa akin, sweetheart. Nakatagilid si Jimboy habang nagsasalita at pauntulon-tol na hinahag ka ng pisngi at lieg ng babae. Mabuti naman hindi ka nagsasawa. Nakangiting sagot naman ni Monette habang buong linamnam na hinihit-hit ang hawak na kasisinding sigarilyo. By the way, wala ba naghahanap sa akin sa opisina ngayong hapon? Biglang napabaling si Jimboy sa kausap. Seryoso ang tono nito nang muling magsalita. Mabutit na itanong mo. Hinahanap ka nga pala ng isang Mrs. Torres. Cindy Torres. May usapan daw kayong magkikita bukas. Sino bang Mrs. Torres na yun? At anong kailangan niya sa'yo? May himig selos sa tanong ng babae habang titig na titig sa kausap. Bumangon muna ang lalaki bago pa walang bahalang sumagot. Si Mrs. Torres? Wala yun. May pinabebenta lamang siyang bahay niya sa Parañaque. Baka naman, sa kama kayo mag-uusap. Ang dinig ko sa kanya ay sales representative ng isang malaking kumpanya ng electronics. Ang kanyang asawa at laging nasa labas ng Pilipinas. Nananantya ang pagkakasabi noon ni Monette. Huwag ka mag-isip ng ganun, Monette. Cindy is not my type at wala akong panahon sa ganun. Sa'yo nga lamang loaded na ako. May bahid ng kapilyuhan na kindat naman na sinabay ni Jimboy sa sagot niya sa kausap. Bakit? Kasama ba kita bawat oras? Malay ko kung... Hindi na naituloy ang sasabihin ng babae na biglang sarahan ng isang maalab na halik ng lalaki ang kanyang mga labi. Sabay hila nito sa nakababang kumot na kapwa tumakip sa kabuuan nilang dalawa. Kahit na 40 na si Jimboy, makisig pa rin ito at punong-puno ng buhay. May porma to,
Ika nga, mahusay magdala ng damit. Manipis ang makinis na kutis kaya madalas mapagkakamalan mo tong nasa linya na 3 pa lang. Bukod pa sa may mataas sa pinag-aralan, nagisan pa nito sa kanyang yumaong mga magulang ang isang malaking kayamanan na nag-uugat sa iba't ibang negosyo at pag-aari ng pamilya. Kaya masasabing nakapakapalad na nag-iisa nitong anak na si Jeff. 17 na si Jeff at gaya ng tatay. Pogi rin ito at lumaking likas na mabait at hindi abusado sa kabila ng kinagis ng kasaganaan. Maaga pa na dumating sa kanilang mansyon si Jimboy at gaya ng kanyang nakaugalian na, pagbaba sa kotse nito ay tuloy-tuloy na sa mabulaklak na halaman ng naiwan ng yumaong asawa. Buong lugod na isa-isang ginagala ang naroroong mamahalin at nagagandahang mga orchids at iba't iba pang mga namumulaklak na mga halaman na may sariling tagapag-alaga. Ang likas niyang pagkamaibigin sa lahat ng mga magagandang bagay, kusang lumalabas na gayong mga sandali. Ni hindi niya tuloy napansin ang paglapit ng bihis na anak. "Good morning, Dad. Kanina ka pa ba?" Bati na binatilyong si Jeff na halatang sanay na sa ganong oras na madalas na pag-uwi ng ama. "Hindi naman. Kadarating ko lang. Mukhang may lakad ka, Chong." Pabirong tanong ni Jimmy na anak. Sa gano'n niya pinalaki ang anak, para lang sila magkaibigan na maaring magtapatan at magbiruan, bagamat namamalagi ang paggalang sa pagitan nilang mag-ama. "Meron nga, Dad. Nagkayayan kami ni na Chris, Glenn at ni Hubert sa Subic. Maganda raw mamili doon. Dadaling ko sana ang sasakyan kung maari, Dad." Sure. Kailangan mo ba ng driver?" Tanong ni Jimboy habang bunot buhat sa bulsang panlikod ng kanyang wallet. Bumunot ito ng ilang pera at inabot sa anak. "Hindi na, Dad. Hali-halili na lamang kaming magda-drive ng tropa at may lisensya naman kaming lahat." Nakangiting sagot ni Jeff habang tinatanggap ang perang iniaabot ng ama. "Tama na ba sa'yo to?" "Tama na to, Dad. May pera pa naman ako eh." "You're really an angel, Dad." Nagniningning ang mga mata ni Jeff habang nakatitig sa mabait na ama. Nagis na niya ang ganong pagbibigay ng nag-iisang magulang. Wala siyang hiniling na hindi ibinigay nito, bagamat madalas kinakausap siya nito heart to heart at pinangangaralan. Kaya hindi katakatakang lumaking likas na mabait at hindi spoiled ang binatilyo. Tatalikod na to matapos magpaalam sa ama nang biglang may maalala si Jimboy. "Siya nga pala, Jeff. Di ba birthday mo na next month?" "Oo nga. Do you have any plans for the occasions? Let's say a party. Ipahahanda ko ang buong lawn at magpapakater tayo. Imbitahan mo ang mga kaklase mo, mga kaibigan." Buong pagmamahal na wika sabay akbay ni Jimboy sa nag-iisang supling. "No, Dad, hindi na uso yan. Basta bigyan mo na lamang ako ng pera at ititreat ko na lang sa labas sa mga tropa ko. Baka masira pa ang mga halaman ng mami kung mag-iimbita pa tayo ng maraming tao dito." "Ikaw ang bahala, Chong. 18 ka na nga pala. Binyagan ka na ba?" May halong birong tanong na parang tinatansya ang nasasagot ng anak. "Nakakahiyaman, Dad, pero hindi pa. I don't think kasi na I'm ready na for such thing." Kakamot-kamot ang ulo ni Jeff na parang ikinahiya ang sinasabi. "No, bilang isang lalaki, that is a necessity for you. Kaya kailangan mabinyagan ka na sa birthday mo. Kung papayag ka, magpabinyag ka na. Ako ang bahala mag-set up ng lahat." "Aba, okay yan, Dad ah. Talagang champion ka, Dad." Tuwang-tuwang sagot ni Jeff sabay maigpit na yapo sa bewang ni Jimboy. "Okay lang, kid, basta ikakasiya mo." "Thanks, Dad. O sige, alis na ako. At iisa-isa ko pang dadaanan yung 3. "Sige, ingat sa pagmamaneho and enjoy yourself." Nakangiti si Jimboy habang minamasdan ng papalayong anak na patungo sa kanilang malaking garahe. Nang mawala na sa paningin ng anak, buong kasiyahang napabuntong hininga si Jimboy. Meron pa ba siyang mahihiling sa buhay na ito? May katipan siyang maganda at mapagbigay. May supling siyang parang pinilas sa kanyang kakisigan na bukod dito ay matalino at napakabait. Kumikita ng limpak ang kanyang mga negosyo. Madalas siyang isipin na sa kasalukuyang maayos sa takbo ng kanyang pamumuhay
May problema pa kayang darating upang guluhin ang lahat? Meron pa kayang suliraning maaring sumira sa kanyang kasiyahan sa mga sandaling to? Kapag kuway, humakbang na muli upang ipagpatuloy ang nauntol na pagmamasid sa nagagandahang mga bulaklak at mga halamang nakapalamuti sa kanyang maluwag at napakagandang lawn. Habang siya naglalakad, muling sumagi sa kanyang gunita ang nagpag-usapan nilang dalawa ng anak. Kani-kanina lang, naglaro sa isipin niya ang paghahandang dapat isagawa upang hanapin ang babaeng karapat-dapat na makasiping ng anak at maging makasaysay ng unang paglalagok nito ng alak ng buhay. Kailangan ng babae ay maging maganda at may kakaibang katangian bukod sa tunay na birhen pa. Napangiti siya sa bahaging yun at naalala niya ang mga panahong siya ay kaedad pa ni Jeff at babago pa lamang nauunawaan ang magulong takbo ng buhay. Ang kasiyahan nakaguhit sa kanyang mukha noon nung malaman niyang siya ay pabibinyagan ng isa niyang tiyuhin. Hindi niya malimot ang araw na iyon. Nang gabing iyon, matapos ang maghapong pagharap sa napakaraming trabaho sa opisina, habang kumakain sila sa isang class na restaurant, matamang pinagbibili na ni Jimboy si Monette. I may be out of the city for a week, depending on the outcome of my mission, Monette. Mission? Ukol saan? Nagtatakang tanong ng babae at napatigil to sa pagkain. Jeff will turn 18th on the 15th next month. At naipangako ko sa kanya na pabibinyagan ko siya right on his birthday. Wala sa loob na sinasabi ni Jimboy at buong ganang patuloy na pagsubo ito. Pabibinyagan? Don't tell me na hindi pabinyagan si Jeff. Paano siya nagkaroon ng pangalan? Buong kainosentihan tanong naman ng dalaga. Not that kind of baptism, you silly girl. Hahanap ako ng babaeng magtuturo sa kanya ng ABC of lovemaking para hindi siya maging inosente sa takbo ng buhay. Alam mo naman sigurong when a boy or a girl reaches the age of 18, he or she should be ready to face the world squarely. Ah, yun pala. Alam ko na. Saan ka naman nahanap ng babaeng ganun? Nakangiting tanong ni Monette. Binabala ko magpunta sa Olongapo bukas. Kay paring Roger, na kumpare kong CIS. Tagaroon siya at tsak na matutulungan niya ako ukol dito. Huwag ka magagalit, sweetheart ha. Kung hindi lamang nakakahiya sa'yo, ang sarap binyagan ng anak mo. Poging-pogi siya at birheng-birhen. Para bang ang bango-bango niya. Hay, nanunok sa si Monette at tinatansya kung magsiselos ng kausap. Kaya nga alam ko hindi ako mahihirapang kumontrata kahit sinong babae. Lalo na kapag nakita na niya sa personal si Jeff ko. Hindi pinansin ng lalaking ibig ipahiwatig ng kausap. Baka naman kung sino lang ang babaeng madampot mo sa Olongapo, magkasakit pa ang anak mo. Hindi naman siguro, kabisado ni parang Roger ang lahat ng club sa Olongapo. At marami siyang kontak doon. Siya nga pala. Di bahala ka na sa opisina habang wala ako. Kansilahin mo na munang lahat ang mga schedule ko sa linggong to, okay? Sure, kaya lang, 1 linggo? Ang tagal mong mawawala. Baka ikaw lang ang magpapakasawa sa mga chick doon ha? At malimutan mo na ako. Ito na naman tayo, Monette. How many times I will tell you na wala akong panahon sa ganyang mga bagay? Dahil siyang-siya na ako sa'yo. Sabay buong lambing na sinapon ni Jimboy ang batok ng kausap. Marantong kinabig at masuyong pinisil iyon. Sapat na yun upang lubusing mapawi ang agam-agam ng babae. Pagkatapos na magbayad ng kinain nila Jimboy, magkaakbay pa silang lumabas upang magpalipas ng gabi sa dati nilang tagpuan. Mga alas 9 ng umaga, nasa daan na ang kotseng kinalululanan nila Jimboy. Umagaw muna siya ng ilang oras na tulog matapos silang magpakaligaya at maghiwalay ni Monette. Ginising ang tulog na anak at nagpaalam. Nagpahanda ng ilang ternong bihisan sa katulong na inilagay sa trunk ng kotse at lumakad ng hasiya. Habang daan siya, ang waring higit na excited sa lakad niyang yun. Para siyang bagong maliligaw na hindi alam kung saan magsisimula. Iniisip niyang kahit upahan ng babaeng nga hanapin niya para sa anak. Parang hindi niya alam kung paano ito sasabihin sa babae, kung sino man yun. Naitatanong din niya sa kanyang sarili na paano kung hindi magustuhan ni Jeff ang babaeng mapipili niya? At kung magustuhan man,
Masiyahan kaya ang binatilyo sa kauna-unahang sex experience nito? At sino kaya tanong klaseng babae ang makukuha niya? Noon, basta't gusto niya na mag-good time, sa Olongapo agad ang punta niya, kay Roger. Naroon pa noon ang American military base na nagkalat pa ang mga babae sa syudad. Kabi-kabila at dingding lamang ang pagitan ng mga nightclub at ng mga beer house. Basta may pera ka, lalo na kung katulad niya na mayaman, madali nang dumampot ng maaring i-table o i-hotel ayon sa gusto mo at sa inyong pag-uusap. Balit pang bata noon si Jeff kaya sawang-sawa sila ni Roger sa kanilang nightlife. Ang matagal niyang pagluluksa at pangungulila para sa yumaong kabiyak ay unti-unting pinawin ng mga dilag Olongapo. Wala silang pag-aalala dahil maigpit ang mayor noon sa Olongapo at nakakatsak silang malilinis sa mga babae. Walang tama, ika nga. At sa tagal at dalas silang mag-good time ni Roger, hindi na iilan na nakikilala nilang mga floor manager at receptionist na siya nagbibigay sa kanila ng tip kung malinis at okay ang mga babaeng nagugustuhan nila o hindi. Subalit ngayon, higit ang paghahangad niyang masiyahan ng anak. Ayaw niya ng kauna-unahang pakikiharap ng bugtong na supling sa sinumang babae ay maging isang nakakatakot na karanasan. Pagkatapos sumaisip ang salitang bahala na, pinutuli ni Jimboy ang pagpapatakbo upang maaga makarating sa tinitirahan ng matalik na kaibigan sa tinutungong syudad. Kung pagmamasdan mo ang lugar sa kasalukuyan, masasabi mo maganda na ulit ito at ang tanging waring nawawala ay ang mga tabi-tabing mga bahay aliwan na gaya nung dati. Kahit na napaalis na ang base militar doon noon, sa pamamagitan ng mahusay na pamatmatnubay ng punong lungsod, napanatili ng mga tagalugar ang kalinis at kaningningan ng syudad. Wala ka nang masasalubong na Amerikano, puti man o itim na dati-rati makikita mo sa kalsada umaga man o gabi, na may kaakbay o kayakap na babae. May kaunting natitirang mga matatandang mga Amerikanong retired na sa trabaho ang makikita mo sa mga coffee shop at na nagpapasyang huwag nang umuwi o magbalik sa Amerika at ubusin na ang mga huling panahon nila sa Pilipinas. Kung may natitirang mga bahay aliwan pa ay mangilan-ngilan na lamang to. Si Roger na kaibigan ni Jimboy sa Olongapo ay tubong Cavite. Isa itong maliit at maputing lalaki na kulot ang buhok. Tulad ni Jimboy ay masayahin. Palakay-big at mahilig ito sa nightlife. Isa tong dating empleyado sa loob ng Subic Naval Base na nang makaipon ng sapat, nag-retire sa trabaho, nagpatayo ng ilang pintong apartment at isang mini grocery store sa may harap ng kanyang malaki-laki ring bahay. Na magsawa sa kakataos sa kanilang maliit na grocerya, naganap ng ilang makakatulong at sa tulong na isang kaibigan, nag-apply ito sa CIS at pinalit na matanggap naman. Kaya lagi nang may sukbit na baril. Kasama niya nakatira sa kanyang bahay si Lita na kanyang kabiyak at isa na lamang naging 3 anak dahil sa nag-asawahan na ang 2 pa. Sa kabila nito, dahil sa likas na kapilyuhan, hilig nito ang magpakilalang diborsyo sa lahat ng mga nakikilala nitong mga babae. Kung bakit siya naging kaibigan ng mayamang biyudo ay isang napakagandang istorya. Matagal-tagal ang nabubiyudo si Jimboy nang maisipan niya na mamasyal sa balitang lungsod ng Olongapo. Naroon pa noon ng mga puti at palasak-lasak sa lahat ng nagagandahang mga babaeng nagtatrabaho sa napakaraming club sa loob at labas ng syudad. Sa isang malaking club na pinasok niya ay nabutan niya noon si Roger na nakikipagtalo sa floor manager ng nasabing bahay aliwan. Naubusan yata ng pera ang lalaki at walang maibayad sa nainom nila ng katibol na babae. May kung anong nag-udyok sa mayamang biyudo na bayaran at sagutin ang lahat na dapat bayaran ni Roger. At doon nagsimula ang kanilang pagiging matalik na magkaibigan. At basta na doon sa lugar si Jimboy, halos hindi na sila maghihiwalay ni Roger. Doon na rin siya tumutuloy sa bahay nito, kung saan ang mag-asawang personal na nag-aasikaso ng mga damit at pagkain ni Jimboy. Masasabing higit na pinatatag na ng mahabang panahon ang mabuting pagsasama ng magkaibigan. At gaya ng inaasahan, kitang-kitang kagalakan na mag-anak nang pumasok na sa garaheng naroon ang sasakyang kotse ni Jimboy. Pare, mabuti napasyal ka. Ang tagal ka na naming hinihintay ah. Masayang salubong ni Roger sa kaibigan. Nainipta kasi ako sa bahay ni hindi ka tumatawag. Sabay kaway naman sa kaibigan. Pasensya ka na, sunod-sunod kasi ang operasyon namin ngayon dahil masyadong rampant na ang pagkalat ng drugs dito. Baka naman kung ano-anong operasyon na pinagkakaabalahan mo pare. Pabiro namang may pahaging na tanong ni Jimboy.
Operation Chicks, Jimboy. Diyan magaling yung kumpare mo. Alam mo naman. Nakangiti ring agaw ni Lita sa usapan ng dalawa. Tigilan mo nga ako, Lita, ha? Alam mo naman na si paring Jimboy kung gaano na ako kabait ngayon, di ba pare? Ba, talaga namang mabait na yung asawa ko, Jimboy. Sa litrato at saka akong tulog. Gate pa rin ni babae habang patuloy sa ginagawang paghahanda ng pagkain sa mesa. Tawa naman ng tawa ang biyudo sa nakikitang pagpapalitan ng salita ng mag-asawa. Yan ngang paghahain na makakain namin ang asikasuhin mo, Lita. At huwag kang sumabad sa usapan namin. Baka mapikon pa ako. Ba-outside ako lambo ka mamaya. Biro naman ni Roger sa asawa. Na makakain na sila sa harap ng ilang boteng beer, itinuloy na magkaibigan ng kanilang masayang pag-uusap. Habang abala naman sa pag-aayos ng kanilang pinagkainan ng babae kasama ang isang katulong. O pare, may problema ba? Lalakad ba tayo ngayon? Sa tagal lang hindi mo pagkapunta rito, ang dami nang naghahanap sa'yo. May problema nga pare. Kailangan ko rito ang talagang tulong mo. Seryoso naman ang tugon ni Jimboy. Sa narinig, iniging seryoso din ang mukha ni Roger. Abat mukhang mabigat ang problemang yan ah. Mabilis namang naisalaysay agad ng biyudo ang pangangailangan niya at naipangako sa anak. At dahil sa virgin pa ang anak ko, dapat virgin din ang babae para match silang dalawa. Pagkatapos si Jimboy sa kinukwento sa kaibigan. Diyan ka naman mali pare. Paano matututo ang anak mo ng dapat niyang matutunan kung virgin ang chicks na kukunin para sa kanya? Hahanap tayo ng maganda at mabait na babae pero yung bihasa na sa laban para naman may matutunan si Jeff. Oras na maghiwalay sila. Sanay nang humarap sa mundo ang bata natin. Maiksing ngunit maliwanag ang binigkas ni Roger at madaling naisip ni Jimboy na may katwiran nga to. May makukuha naman kaya tayo na hindi malalagay sa peligrong anak ko pare. Walang problema yan. Basta magpahinga ka muna sa kwarto mo sa itaas at pagdidilim, kakain tayo ulit. Magbibis at sisimulan na natin ang operation teacher ni Jeff. Pagtatapos si Roger, sabay tayo nito. Samantala, si Mother Lily ay isang floor manager ng bantog na club. May edad na to ngunit dahil sa maalaga sa katawan, napapanatili nito ang kanyang kagandahan na pinakapal na ng napakaraming pampagandang ginagamit nito. Matagal na siyang kaibigan ng dalawa, kaya tuwang-tuwa ito nang malaman kung sino ang nagpapatawag sa kanya. Nakaupo ang magkaibigan sa isang madilim na bahagi ng club na air condition na pinagtatrabahoan nito. Yun ang paboritong mesa ni na Jimboy. Nakaharap sa stage na naroroon at sa kinaupuan nila, hindi lamang ang singer at kombong tumutugtog sa stage ang kanilang nakikita, kundi maging ang lahat na nagsasayaw sa dance floor at lahat ng pumapasok sa main door. O, kumusta ba ang dalawa kong kumparing pogi? Bakit kayo lamang? Huwag niyo sabihing ayaw niya nang kumuha ng ka-table. Sunod-sunod ang tanong ni Mother Lily habang buong giliw na magkasunod na hinahagkan sa pisngi sina Roger at Jimboy bilang pagbati. Sa halip na tumugon ay pinaupo muna ni Roger ang babae at pabulong na sinabi dito ang kailangan ni Jimboy. Tatango-tango lamang ang babae. Kapag kuway nagpaalam muna to sa dalawang kaharap at nang magbalik, akbay na nito ang dalawang nagagandahan ngunit batang-bata pang mga babae. Pinakilala niya mga to sa dalawang kapwa at hindi magkahuma sa kagandahan ng mga kaharap. Si Jessa para kay Roger at si Florita para kay Jimboy. Jimboy, okay ang si Florita kahit baguhan lang dito. Nasabi ko na sa kanyang problema mo. Bahala na kayo mag-usap ukol sa mga kondisyon at syempre sa presyo. Wika ni Mother Lily na magalang na nagpaalam na bago tuli ang lumayo. Matagal ay hindi nakaimik si Jimboy. Napakarami na siyang nakilala at nakaharap na nagagandahang mga babae. Ngunit nadama niyang hindi pang karaniwang babae si Florita. Napakaganda nito. At sa gulang na 22 taon, kundi lamang niya to nakilala sa ganung lugar. Naisip niya na maari na siyang mag-asawang muli. Pumayag lamang ito. Nadama rin ang biyudo na waring unti-unti, lubusang hinihigop ng panlabas sa kagandahan ni Florita ang buo niyang pagkatao. Kahit hindi pa niya lubos ang nakikilala to. Kaya nang makabawi ang lalaki sa kanyang kabiglaanan, magalang na pinaupo sa tabi niya ang dalaga. Tinawag ni Jimboy ang waiter na nakatayo lamang sa dako roon at umorder ng inumin para sa dalawang babae. Nasabi na pala ni Mother Lily sa iyo ang kailangan ko.
Nakanta si Jimboy sa kanyang sarili kung bakit para siyang nauumid magsalita sa harap ng babaeng to. Sa unang pagkakataon, ngayon lamang nangyari sa kanya ang gayong matagal muna niyang iniisip bago may masabi. Para siya nangangambang magkamali at ma-offend ang kausap. Oo, at bilang isang ama, hinahangaan kita. Maswerte ang anak mo sa pagkakaroon ng isang amang tulad mo. Seryoso sa pagsasalita ang babae, ngunit nananatiling naglalaro sa mga mata at labi nito ang masayang ngiti na nagbabadya ng pagiging palagay agad ng loob nito sa kaharap. Ganun na nga sana ang gustong sabihin sa'yo. Kaninang hindi pa kita nakikita. Pero ngayong nakaharap na kita, parang nagbago na ang plano ko. Nagbagong paano? Parang hindi yata kita maintindihan. Tumikim muna si Jimboy bago nagpatuloy sa pagsasalita. Saglit na tinapunan ng tanaw si Roger at ang ka-table nito. At nang makitang abala kapwa sa masasayang pagbubulungan ng dalawa, waring saglit pa tong nakapagpasalamat sa sarili. Kung hindi may kagagalit at sana wag mong isiping napaka-presko ko. Gusto ko sanang lubusan kitang makilala. Alam mo Jimboy, hanap buhay namin to at hindi kami makakahindi sa anumang gustuhin ng aming mga nagiging customer. Ngunit lalo siguro makabubuti sa ating dalawa kung dediretsahin mo na ako sa nais mo mangyari. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Florita at waring naging seryoso na rin ito sa pagsasalita. Kung naging maganda man ang unang impression mo sa akin, kaya ngayon ipakilala kayo sa amin ni Mother Lily. Huwag sanang mabago to sa sasabihin ko. Tapat sa loob ko ang aking sasabihin at hindi kasali sa usapang to ang hanap buhay at kalagayan ninyo. Sa halagang 100,000 piso, gusto ko makasama ka sa buong magdamag at daragdagan ko to ng higit pa para binyagan mo ang anak ko sa mismong araw ng kaarawan niya. Walang gatol at tugon ng biyudo. Ang totoo sa kanyang sarili, kinatatakot niya ang maaring mangyaring pagtanggi ng babae sa kanyang proposisyon. Kaya kahit hindi ganon kalaki ang una niyang nais sa isip na halagang elok dito, kung saan niya itong nilakihan, makatsak lamang napapayag to. Sinamantala niya ang kadiliman ng paligid upang saglit niyang ipikit muna ang kanyang mga mata at buong pananabik na hinintay ang isasagot ni Florita. Matagal ay hindi naman nakahuma ang dalaga sa narinig. Kung sasabihin ko sa iyo ang problema ko, baka isipin mong lumang linya na to na madalas nang marinig sa isang tulad ko. Ngunit sa pangangailangan ko sa kasalukuyan, ang halagang inaalok mo, sapat na para magkaroon ng katahimikan ng matagal ng ligalig na nasa isipan ko. Subalit hindi ako tulad ng babaeng iniisip mo. Maaari bang bigyan mo ko ng sapat na panahon para pag-isipan mo? Waring nagulantang si Jimboy sa narinig. Pero naging mabilis ang pagsirit ng bahagyang pag-asa sa sinabi ng kaharap sa kanyang isipan. Kaya halos hindi maganda tututo sa pagsasalitang muli. Oo, sabihin mo lamang. Kung kailan ko malalaman ng tugon mo ay maghihintay ako. Bukas ng gabi, magbalik ka. Kapag nakita mo ako nakaupo sa harap ng mesang to, nangangahulog ang tinatanggap kong alok mo. Pero kapag hindi mo ako nakita rito at sinabi sa ni Mother Lily na hindi ako pumasok, nangangahulog ka naman yun na hindi na tayo magkikita kailanman. Sa narinig ay saglit na naghari sa isipan ni Jimboy ang katahimikan. Dama niyang habang nagtatagal, lalong napapalapit sa puso niya ang dalaga. Parang di siya makapapayag na mawala pa tong muli sa paningin at sa buhay niya. Sa muli nilang pag-uusap, lalo nagdingding sa kanyang pandama ang mga likas na katangian ni Florita. Simple to, tahimik, ngunit matalino at masarap na kausap. Sa iba't ibang bagay na naging paksa ng kanilang pag-uusap, nakita niyang may likas na pagkaunawa to sa balinto ng takbo ng buhay sa mundo. Kahit sabihin pang malaki ang pagitan ng kanilang edad. Naisip niya ring bakit inibig ng Diyos na sa ganong lugar pa sila nakita at nagkakilala. Kung sila lamang ay nagkapareho ng kalagayan sa buhay, di sana hindi na magiging mahirap pa para sa kanya ang kilalanin ng tunay na nilalaman ng kanyang puso. Ang tunay na uri ng damdamin ng inuukol niya sa babae. Buhat pa lamang ang unang sandaling lumapit to at tumayo sa harapan niya. Kahit na nakahiga na siya ng gabing iyon, naging maramot ang antok para sa kanya. Halos hindi na idlip si Jimboy sa gabing nagdaan. Ngayon ipapasok na naman sila ni Roger sa club.
Kakaba-kaba ang biyudo. Taimtim na nanalangin na naroon sana si Florita at naghihintay sa kanilang usapan. Kagabi rin, binalot na niya ng maayos sa isang malaking sobre ang halagang 100,000 piso na pinangako niya sa babae. Sa sandaling pumayag to sa kanyang kondisyon, wala siyang manadadamang panghihinayang at marahil kung humiling si Florita ng higit pa, ibibigay pa rin niya. Huwag lamang makalagpas ang pagkakataong iyon na masasarili niya to sa buong magdamag. Kahit ang usapan nila ay kalahati lamang na nasabing halaga ang kanyang ibibigay sa sandaling sumama to sa kanya at ang kalahati ay sa mismong kaarawan ni Jeff, isinobre na rin niya ang kabuang halaga. Kung noon, higit pa rin ang nagagastos niya para mapalipas lamang ang kanya-kanyang makalupang pagnanasa sa kagandahan ng isang babae. Ngayon pa ba siya manghihinayang? Gayong alam niyang hindi lamang pagnanasa ang nadarama niya para kay Florita, kundi may kakambal itong higit na makapangyarihang damdamin na sa sandaling ito ay hindi niya kayang ipaliwanag. Nakahinga siya ng maluwag na makita niyang sa dati nilang mesa kagabi, naroon na ang babae. Higit na maganda at kaibig-ibig kaysa sa nagdaang gabi na una niyang masilayan ito. Inayos muna ni Jimboy ang kaniyang sarili bago sila lumapit ni Roger sa kinupaan nito. Kumusta Florita? Napag-isipan mo na ba ang... Hindi ba dito ang sinabi ko sa iyo? Kaya lamang mahihilingin ako sa iyo. Lumingali nga muna si Florita bago itinuloy ang sasabihin. Tiniyak na ang pansin ni Roger ay wala na sa kanilang dalawa. Ano yun? Sabihin mo. Halos ay kumatal na ang tinig sa pagsasalita ni Jimboy. Halos hindi siya makapaniwala na agad-agad ay matutupad ang kanyang paulit-ulit na panalangin kagabi. Ngayon ay naririto na ang babaeng laman ng kanyang isipan sa buong magdamag at maghapong lumipas. Naririto na at handa ng paangkin sa kanya sa halagang pinagkasundoan nila. Muli niyang naisip na kung hihiling pa to ng karagdagan, hindi to mabibigo. Daragdagan pa niya, wag lang ang mabago ang pagsiyan nito. Ang pera kung maaari, cash at kung ipagtitiwala mo, pati ang kabayarang nauukol para sa anak mo, ipagkaloob mo na sa akin dahil nahaharap lamang ako sa napakalaking pangangailangan. Pagkatapos naming magkita ng anak mo, saka ko na ipapaliwanag ang lahat. Tinatarok ng babae ang damdaming malalarawan sa mukha ng kaharap na sa sinabi niya. Subalit wala siyang nakitang pagbabago. Oo, yun lamang pala eh. Kahit hindi mo sinabi yan. Dala ko na ang kabuang halaga. Gusto ko kasi sa gabing ito sa una nating pagsasama, mahusto ang pagtitiwala mo sa akin. At maisip mong sa maliit na halagang to, makita mo ang pagpapahalaga ko sa ating pagkikilala. Sabay gagap ni Jimboy sa kamay ng babae. Nung una, balak niyang gawaran ng halik ang malalambot na kamay nito. Kaya lamang, naisip niyang magiging katawa-tawa siya sa kaibigan. Oras na mapansin nito ang ginagawa niya. Hindi na sila nagtagal sa pag-uusap at pagkatapos ng isang round na in-order nila, nagpaalam na si Jimboy kay Roger. Matapos nabayaran sa counter ang bar fine para sa paglabas nila ni Florita, magkahawa kamay nang lumabas ang dalawa. Lumulan sa kotse at nagtuloy na sa isang mamahaling hotel sa pusod ng lungsod upang isakatuparan ng pinag-usapan nila. Sa hotel na kanilang tinuluyan, matapos lumipas ang silakbo, matagal nang tulog si Florita at mag-uumaga na igising pa ang buong katauhan ni Jimboy. Sari-saring katanungan na naglalaro sa kanyang isipan. Nawaring hindi niya maihanap ng katugmang kasagutan. Edad 22 na si Florita at kahit nadama na niya, hindi pa rin niya mapaniwala ang birhen pa to at hindi pa nagagalaw ng sino mang lalaki. Kaya pala nung una, pagpasok pa lamang nila sa silid na yon, damang-dama niya na halos kumakatal ang katawan nito. Nasa kasakbikan niya ay hindi na niya nabigyan ng pansin. Kaya pala, hindi niya alam ang gagawin at tuwaring nahihiya pang maghubad nang nasa kama na sila. Kaya pala nung una ayaw tumugon ito sa kanyang mga halik. At marahil kundi siya sadyang eksperto sa pagpapainit sa damdamin ng sinumang makatalik, baka ang kasabikan niya sa kagandahan nito ay hindi tumanggap ng katapat na init. Ngayon, lalong nangingibabaw sa kanyang katinuan ang lubos sa paggalang sa pagkatao ng dalaga. Hindi na siya maaring magkamali at totoong naisip niya noong una na silang magkaharap.
Ang babaeng ito ay sadyang mahal niya sa una pa lamang nilang pagkikita at mari na nga niyang pakasalan. Pumayag lamang to bilang kapalit ng yumaong mama ni Jeff. Kapag kuway sumukob sa kanyang dibdib ang hindi matingkalang pangamba. Kung sabihin niya kaya rito ang kanyang tunay na nasa loob, maniwala kaya to at pumayag sa kanyang sasabihin? At paano ang usapan nila tungkol sa kanyang anak? Makaya kaya ng kanyang dibdib ang isiping ang babaeng mahal niya ay siya magbubukas ng isipan ng kanyang nag-iisang supling? Nagsusumigaw sa pagtutol ng puso ni Jimboy. Buong pagmamahalan na palinga siya sa tulog na naging kaulayaw. Buong pagmamahal ding bahagyang hinaplos pa ng buhok nito. Sa nag-uumalsang pagpapahalaga sa dalaga, pilit tumahanap ng daan ang habag niyang damdamin para dito. Naisip niyang bakit may mga taong isinilang upang maging ganito lamang ang kapalaran. Nawala o nawawalan sila ng karapatang pumili ng landasin ng buhay na maaring gusto nilang tahakin. At bakit ang kanilang palad ay dapat na maimpluwensyahan ng mga katulad niyang may salapi. At minsan pa, naitanong niya sa kanyang sarili kung bakit ngayon lamang sila nakita ni Florita at sa ganitong lugar pa. Mataas na ang araw at bihis na si Jimboy nang magmulat ng mata si Florita. At kahit gayong kagigising, kitang-kita ng lalaki na namamalagi ang aking kagandahan at masayang bakas sa mukha nito. Nahihiya pa tong pilit kinukubli ang nakatakip na kumot ng kanyang hubad na kaanyuan. Tanghali na pala, sorry naidlip ako ha. It's alright, kagigising ko pa rin naman eh. Magbihis ka na at mag-aalmusal muna tayo bago kita ihatid. May kalakip na pagsisinungaling ang sagot ni Jimboy. Ayaw niyang malaman ng dalaga na hanggang sa mga sandaling iyon ay hindi pa siya nakakatulog bahagyaman. Kung makapaghihintay ka, magsashower lang muna ako. Kung may pupuntahan ka namang importante, sige na, bahala na akong umuwing mag-isa. No, hindi kita maaring iwan dito. At isa pa, may pag-uusapan pa tayo habang nag-aalmusal. There are still some things we have to iron out. Sige na, mag-shower ka na at maghihintay ako. Ilang saglit pa, nasa ibaba na sila ng hotel-restaurant na iyon at nag-aalmusal. Hindi umimik si Florita at wari namang ang lahat ng inihahandang sasabihin dito ng biyudo ay lubusang naglaho na sa kanyang pananda. Ito na nga pala ang pera. Gaya ng napag-usapan natin. I would like to thank you for a very wonderful evening. Sabay abot ni Jimboy sa namumutok na sobre na naihanda na niya noon pang nagdaang unang gabi niya sila'y magkita. Nahiya nga ako sa iyo eh. Hindi ako ang uri ng babaeng sanay sa kama na gaya ng inaasahan mo sa isang tulad ko. Kahit hindi ka maniwala, una ko to. Kundi nga lamang sa napakalaking pangangailangan ko. Baka hindi ako pumayag na. Hindi na naituloy ng babae ang sasabihin dahil marahang itinakpa ng kamay ni Jimboy ang kanyang mga labi. I know, at nagpapasalamat ako. Kaya nga in spite of my excitement, I try to be gentle with you. Gusto ko matandaan mo ang gabing iyon at maisip mong hindi pala lahat ng lalaki sa mundong to ay nawawala ng pagkundangan sa isang tulad mo na mairaos lamang ang kanyang pagnanasa. Hindi lang talagang sasabihin ng lalaki ngunit iyon ang lumabas sa kanyang mga labi. Kung ganun, sa 15th of next month na lamang tayo muli magkikita. Kahit papano siguro ngayon, may maituturo na ako sa anak mo. Salamat din sa lahat, Jimboy. Hindi kita malilimutan. Gumaralgal ang tinig ng babae. Napansin niyo ni Jimboy. Datapwat hindi na siya muling nagtanong at wala na silang imikan. Hanggang sa lumabas sila upang ihatid ng biyudo ang dalaga. Sadang pabalik sa Maynila, tahimik sa pagmamaneho si Jimboy. Bagamat ligalig ang kanyang isipan ay iniisip niya na kung sa mga nangyari, magkakaroon pa siya ng katahimikan. Kung kailan niya malilimot si Florita at kung sanahan tong ang damdaming na itanim nito sa puso niya. Noong nagbalik sa kanyang gunita ang bahagi ng tulang pinag-aralan nila noon sa high school, sa minsan ligayang tali ang kasunod, makapitong lumbay hanggang sa matapos. Napahingal ang lalaki sa damdaming lumulukob sa buo niyang pagkatao at medyo napabilis ang pagpapatakbo nito ng sasakyan. Malungkot ang bati ng umagang iyon para kay Jimboy. Matamlay na bumangon to mula sa mamahaling kamang kinihigaan. Matamlay ding nag-inat bago gumawi sa gilid ng naroroong bintana at wala sa loob na nanungaw.
Pakiramdam ba niya, buhat ng muling tumuntong siya sa sariling tahanan ay magkakasakit na siya? Ang alaala ng 2 gabing inilagi niya sa Olongapo, ayaw lumayo. Pabalik-balik na nililigalig ang kanyang isipan. Nadungawan niya ang lalo ng nagagandahang mga orchid sa ibaba, subalit hindi niya mapilit ang sariling bumaba at talibin ang sarili sa kagandahang dulot ng mga mamahaling halaman. Muli siya nagbalik sa higaan, pinisil ang buton para sa katulong bago tinakpan ng kumot ang buong katawan. Nagmamadali, ngunit magalang na dumating ang tinawag na katulong. Buong pag-aalala nagtanong ito nang napansing waring ibang itsura ngayon ng dating lagi na nakangiting amo. Sir, bakit po? May sakit po ba kayo? Itatawag ko ba kayo ng doktor? Hindi naman, Ana, medyo masama lang ang pakiramdam ko dahil siguro sa napagod ako sa biyahe kahapon. Ipagtimpla mo lang ako ng kape. Sigurado ba kayo, sir? Sigurado ba kayong wala kayong sakit at hindi ko natatawagin si Dr. Atienza? Hindi pa rin tumitinag ang katulong sa pagkakatayo at halata sa mukha ang labis sa pag-aalala nito. Palibhasa nga'y napakaganda ng pakita ng biyudo sa lahat ng kanyang katulong sa bahay at sa tagal ng pinaglilingkod ng mga to, parang hindi na iba kung iturong sila ng mag-ama. Oo, Ana, sige na. Timpla mo na muna ako ng kape at mamaya na ako bababa para kumain ng almusal. Okay lang ako at huwag ka mag-alala. Mabilis ang lumabas kapag kawan si Ana at makalipas lamang na ilang saglit, nagbalik na tong dala ang inihandang kape. Kasunod naman si Jeff na napagsabihan na agad ng katulong ng masalubong sa pagbaba. Dad, sabi ni Ana may sakit ka raw. What happened? Buong pag-alalang lumapit ang binatilyo sa kinahigaan ng ama at tinama ang noon nito. Hindi naman, kid. Medyo nahapo lamang ako sa napakahabang biyahe. At siguro kulang lang ako sa tulog. Napasarap kami kasi ng good time ni paring Roger. Hindi namin napansing madaling araw na pala. Ayaw mo pa raw magpatawag ng doktor pa? Di mabuti siguro magpahinga ka muna ngayong maghapon. Tatawagan ko na lamang si Miss Monet para sabihin hindi ka muna makakapasok sa office ngayon. Is that okay with you? Yes, please. Alam mo na naman, oras na malaman ng babaeng yun na dumating na pala ako at hindi ako pumasok. Maghapon na namang magtatatawag dito yun. Sabihin mo na tuloy na kung maaari huwag mo na niya akong aabalahin at na makapagpahinga muna ako ng mabuti. Okay, Dad. Rest well at ako nang bahala sa lahat. Take care. At matapos sumalik sa noon ng ama ay tuloy-tuloy nang lumabas sa silid na iyon si Jeff. Nahalata nag-aalala pa rin sa kalagayan ng ama. Sa kabila ng gayong tagubilin, hindi pa rin pumayag na hindi magpunta sa kanila si Monet. Dumating ito ng hapon ding yun na kung ano-anong pagkain ng daladala. Tuloy-tuloy ito sa kwarto ng biyudo at buong kasabikang niya po sa tinagkan ito. Bilin mo raw ay huwag kitang aabalahin. Abala na pala ang turing mo sa akin. May hinampo sa tinig ng babae. Hindi naman, para lamang patang-pata ako and I don't feel like talking to anyone. At saan ka naman napagod? Siguro magdamag na naman kayo na good time ng pandak na kumpare mo, no? Siyempre, sa tagal naman ng hindi namin pagkikita, kailangan magkausap kami ng matagal-tagal. Nawili kami sa pag-inom at pagkukwentuhan. At alam mo na naman siguro ang hazard of long driving. Malayo-layo rin naman ang Olongapo at nag-iisa pa naman ako. Kung bakit kasi naman? Basta sa Olongapo ang punta mo ayaw mo magsasama ng driver. Baka naman kung saan ka lang napagod Sigurado akong kiliting-kiliting pagkakita sa inyo mga hostess na suki nyo doon ni Roger. Ano? Ayun ka na naman sa mga pagbibintang mo. Alam mo naman kung bakit kinailangan magpunta ako doon, hindi ba? Siya nga pala, ano nangyari sa lakad mo? Nakakita ka ba ng babaeng okay para mababinyag kay Jeff? Matagal bago nakahuma sa tanong na iyon si Jimboy. Sa pagkakataong to, waring ang paksang iyon ang ayaw na ayaw niyang mabuklat at mapag-usapan. Masarap para sa kanya ang lahat ng alaalang nauukol sa pagsasarili nila ni Florita. Ngunit may hatid na pait sa isipan niya ang mga pangyayaring maaring maging kasunod niyon. Oh, bakit ang tameme ka sa tinatanong ko? Nakakita ka ba kako ng babaeng... Hindi na naituloy ni Monet ang sasabihin at mabilis sa pinutol yun ng biyudo. Kasi nag-aantok pa ako at sumasakit ang aking ulo. Maaari bang saka na tayo mag-usap? Gusto ko lamang mapag-isa muna para makabawi ako sa pagod ko.
May halong pakiusap ang pagsasabi ni Jimboy kaya walang nagawa si Monet kundi lumabas ang silid matapos ang muling gawaran ng isang nag-aapoy na halik sa labi ang lalaki. Nang mapag-isa na sa kanyang silid si Jimboy, isang pabulong na pasasalamat ang nagkahugis sa kanyang isipan. Gusto niyang laging alalahanin ng espesyal na gabing iyon sa piling ni Florita. Subalit hanggang ngayon, ayaw tanggapin ng kanyang pagkaunawa ang mangyayaring ang babaeng pang ito ang muling pumuko sa kanyang natutulog ng puso at siya pang magpapadama ng tamis ng buhay sa nag-iisang anak. Parang lalong bumigat ng kanyang pakiramdam sa alalahaning iyon. Ilang araw ding hindi nakasipot sa opisina si Jimboy, kaya tuwing hapon dumadalo sa kanya si Monet. Sa lumbay na nadarama, nawaring nagpahina sa kanya. Pilit na laging sumisingit sa kanyang pandamdam ang lalo ng lumalaking pagpapahalaga niya sa pagkatao ni Florita. Hindi na niya maaring dayain ang kanyang sarili. Talagang mahal niya ito at dapat na malaman ng dalagang katotohanan. Dahil sa kahungkagang tinaranas, saglit na niyang nalimutan ang papalapit na kaarawan ng kanyang nag-iisang anak. Besperas na ng kaarawan ni Jeff nang magunita ni Jimboy ang pangako niya at ang usapan nila ni Florita. Kaya maaga pa'y gumayak na to. Hindi na hinintay na magising ang anak. Nagbilin lamang sa katulong at lumakad na. Hindi na siya tumawag para magpaalam kay Monet dahil alam niya kung ano-ano pa ang sasabihin nito. Pagsapit sa sinadyang lungsod, tuloy-tuloy ito sa tinitirhan ng matalik na kaibigan. Matapos sila makakain at makapagpahinga, ng gabing ring iyon, mabilis na nilang tinungong muli ang club at hindi mapagkakaila sa kilos ni Jimboy ang kasabikang nadarama. Subalit, gayon na lamang ang kanyang panlulumo nang hindi nadatnan sa club ang pinakapananabikang babae. Naayon kay Mother Lily, hindi na pumasok muli. Buhat ng gabing manggaling sila roon at isama niyang lumabas ito. Maging siya sa kanyang sarili ay nagtaka ng sa halip na galit sa hindi pagtupad ng babae sa kanilang usapan, ay nasiyahan pa siya. Parang pinagpapasalamat pa niya sa kanyang sarili ang ginawang pagtataksil ng dalaga sa kanila pinagkasunduan. Lubang malalim na nga marahil ang damdamin at pagpapahalagang naipunla sa puso niya ni Florita, kaya wala siyang nadamang pagkamuhi rito. Pero saan niya muling makikita si Florita? Yun ang bigla niyang kinabahala. Umaga, kaarawan ni Jeff at masaya nag-uusap ang mag-ama. Naibigay na ni Jimboy ang malaking halagang handog niya para sa anak. I'm so sorry, son. Hindi ko natupad ang pangako ko sa'yo. Ngunit huwag ka magtatampo. Ngayon ding gabi, hahanap ako ng pupwede para sa iyo para matuloy na ang... Kusang napatigil sa pagsasalita si Jimboy. Nang pahagikik na sumagot naman si Jeff. It's all right, Dad. Binyagan na ako. Kagabi pa. Isinama ako ng tropa. Uminom kami ng konti. Pagkatapos dinala ako nila sa isang 5-star hotel at doon ko inabutan ng regalo nila. Okay pala talaga, Dad. Natawa na lamang at lihim na nakapagpasalamat sa sarili ang biyudo na sa sinabi ng anak. At matapos silang saglit pang nagpatuloy sa pag-uusap, nagpaalam ng binatilyo nang marinig na bumubusina buhat sa labas sa mga kabarkada niya. Pagkaalis ng anak, nagbihis na rin si Jimboy. Naisip niyang may mahigit ng 1 linggo siyang hindi nakakasipot sa kanyang opisina. Muli pinili niya ang hindi tawagan si Monet at ipaalam na papasok na siya. Sa kagustuhan niyang sorpresahin ito. Papasok na siya sa sariling silid tanggapan nito nang maulinigan niyang may kausap ito sa telepono. Kung bakit naisipan niyang makinig sa usapang iyon ay hindi niya alam. Ay, pinsan. Indabag na ang swerte ko. Ilang araw na lamang ng mga pagtitiis at malapit na ako maging donya. Humahagikik sa tuwa habang nagsasalita si Monet. Narinig ni Jimboy na saglit na tumigil ito sa pagsasalita upang pakinggan ang sinasabi ng kausap. Mahalata? Paano mahalata ni Jimboy? Talaga namang mahal ko siya at bigay na bigay ako kapag nagro-romansa kami. Maari ngayon, bukas o sa makalawa, maisip na niyang ako lamang ang tunay na babae para sa kanya at magpo-propose na siya ng kasal. O diba? Maliwanag na may karapatan na ako sa lahat ng yaman niya. Diba biglang yaman ako? Parang natulig sa narinig ang lalaki. Ngunit naghari pa rin sa kanya ang likas na kagandahang asal kaya sa halip na lumantad upang hiyain si Monet,
Patiyad na muling lumabas ito sa hall ng building na iyon. Kapag huway nagbalik at marang tumutok sa pinto ng tanggapan ng babae, gulat na gulat namang lumabas ang dalaga. Jimboy, kanina ka pa ba? Hindi, kadarating ko lang. Sinecheck ko lang kung narito ka na. Nahalata ng lalaki ang pamumutla ng kausap. Subalit nagpatuloy siya sa pagpapanggap na wala siyang narinig o nalalaman sa sinasabi nito sa telepono kani-kanina lamang. Bakit narito ka na? Magaling ka na ba? At maghapon na akong nagtatawag sa iyo kahapon. Sabi ng katulong wala ka raw. Pumunta pa nga ako sa inyo. After office hours, wala ka nga. Saan ka ba nagpunta? Sunod-sunod na tanong ng wari na tutulirong dalaga. Magaling na naman ako at wala naman akong sakit talaga. Lumabas lang ako sandali para asikasuhin na pangako ko kay Jeff. Ginabi ako ng balik. Wag mo akong alalahanin. I'm ready for work now. Birthday nga pala ni Jeff ngayon. Ipapadala ko na lang ang regalo ko para sa kanya. Tsak na matutuwa siya sa nabili at napili ko. Wari nagbalik na ang kahinahunan ni Monet at magkatulong na nga nilang hinarap ang lahat ng nabingbing mga trabaho sa opisinang iyon. Nakalipas ang buong maghapon na halos hindi nila napansin. Ang mga sumunod na araw ay sumaksi sa walang tigil na paghahanap ni Jimboy. Ilang ulit siya nagpabalik-balik sa Olongapo. Nagbabaka sakaling muling matagpuan si Florita. Subalit ni bakas ito ay wala siyang makita. Maging sina Roger at Mother Lily ay walang masabi sa kanya kung saan talaga nagpunta o makikita ang dalaga. Ngunit waring ayaw sumuko at tumanggap sa pagkatalo ang nagmamahal na puso ni Jimboy. Patuloy siyang umaasa na isa sa mga araw na darating, muli magbabalik sa buhay niya si Florita at tubag ng lumayong muli. Sa gitna ng lumbay at kapagalang kanyang nadarama, naging mabis ang lunas sa bawat sandali ang maapoy na pag-ibig ni Monet. Kahit alam na niya ang tunay na hangarin sa kanya ng babae, wari gamo-gamo si Jimboy na patuloy na sumusugba sa init ng kandungan nito. Upang kahit papaano'y makalimot sa paghihirap na lagi niyang kaulayaw ng kanyang puso, lalo na sa panahon ng kanyang pag-iisa. Lalo naman naging mapagbigay ang dalaga, na patuloy na umaasa ang lahat ng kanyang pagbibigay, magagantimpalaan din sa sandaling maisipan ng biyudong yayain siyang pakasal. Halos hindi na napansin ni Jimboy ang mabilis sa pagtakbo ng panahon. Nasa college na si Jeff nang tumanggap ito ng liha mula sa kapatid ng kanyang yumaong ina na nag-iimbitang pumunta siya at doon na tumira sa kanila sa States upang doon ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Galak na mga ibinalita ni Jeff ito sa ama. Dad! Dad! Uy, mukhang good news yan ah. Totoo Dad, would you believe? 3 years na pala ako sa college at gaya na madalas kong mapapanaginipan, inimbitahan ako ng Tita Carol na doon na sa kanya ko tumira at ituloy ang kursong kinukuha ko. Pupunta ka sa States, Jeff? Parang di makapaniwala sa narinig ang byudo at wari lalong lumukob sa kanyang puso ang higit na kahungkagan sa narinig. Yes, Dad. Kung papayag ka, matagal ko nang pangarap ito and I can see that this is the chance I've been waiting for. Papayag ka, di ba Dad? Gustong itago ni Jimboy ang kanyang pagtutol. Ngunit, naisip niyang may masama ba sa hinihiling ng anak? At makakaya ba niyang biguin to sa kanyang inaasam? Kaya kahit nagsisikap wari ang kanyang paghinga, nagawa pa rin tumangon nito sa sinasabi ng anak. Aba oo, basta't ikaliligaya mo anak. At alam ko lalo ka mapapabuti doon dahil hindi ka naman pababayaan ng Tita Carol mo. Kahit pa paano hindi nakaligtas sa matalo sa pakiramdam ni Jeff ang ikinukubling kalungkutan ng ama. Buong higpit na niyakap ito. Alam ko Dad, malulungkot ka kapag umalis ako dahil mag-iisa ka na dito. Pero I have my own dreams to fulfill my own life to govern. Gusto ko ikarangal mo ko. At dahil sa tagal na rin naman ang pagkupkup mo sa akin, nagtiis ka na nga manatili nag-iisa sa loob ng napakahabang panahon. It will be so unfair for you kung kahit wala na ako rito at magiging sakim pa rin ako na paghihintayin ka. Hey, ano bang pinagsasasabi mo? Pinilit na humalakak si Jimboy at maging masaya at kinilas ang pagkakayakap sa kanya ng binata. No, it's true para hindi ka na malungkot. Pumayag na akong muli ka mag-asawa. Hanapin mo ng babaeng karapat dapat ipalit natin sa mami at pakasalan mo siya.
Kung nasa States na ako at may isipan mo mag-asawa, tawagan mo lang ako at ako na magiging best man mo sa inyong kasal. Uuwi ako agad. Lalo nabaghan si Jimboy sa mahabang sinabi ni Jeff. Hindi niya akalaing sa gayong kamurang edad, ganun na kalalim ang kaisipan na nag-iisang anak. Sa kung anong damdamin na naghahari sa kanya. Nagbabantang tumalon ng ilang butil ng luha sa mata ng biyudo. Matapos makalipad ang sinasakyang eroplano ni Jeff, magkasabay nang nagbalik sa kotseng sasakyan nila sina Jimboy at si Monet. Higit na naging lupaypay ang lalaki at naisip niyang ito ng kasagutan sa mga itinatanong niya sa sarili noong araw. Dumating sa kanya ang sabay-sabay na suliranin sa pusong waring hindi na niya makakaya. Sa pagkakataong to, nadama niya na napagod na siya sa paghahanap at pag-aasam kay Florita. Ngayon, naririto sa piling niya ang babaeng kay tagal na nagtiis na ipagkaloob ang lahat ng makapagpapaligaya sa kanya. Bagamat nababatid na niya ang kulin sa likod ng mga pagtsatsaga nito, naisip niyang marapat lamang na ipagkaloob na niya ang kasiyahan kay tagal ng inaasam nito. Monet, there is something I would like to ask you. Maranang pagsasalita ni Jimboy ngunit titig na titig sa usap habang magkatabi sila nakaupo pa rin sa hindi pa umaandar na kotse. Wari nagulantang naman ang babae sa narinig at sa nakitang kaseryosohan ng biyudo. Ano yon, Jimboy? Will you marry me? Lalo nagulantang si Monet. Hindi makapaniwala sa narinig niya. Ngayon ang mga salitang kay tagalan niyang inaasam. If you are serious, Jimboy. Yes, with all my heart. Sabay po si Monet kay Jimboy at umiyak na inilapat ng mahigpit ang kanyang mga labi sa labi ng kausap. Matagal silang namalagi sa ganong anyo. Kapag kaway ini-start ni Jimboy ang kotse at tumatakbo silang mahigit pa ring nakayakap sa kanya ang babae. Malayo ang lipad ng isipan ng lalaki. Tinatanong sa kanyang sarili kung hindi siya nagkamali sa kanyang pagpapasya. Dito na ba matatapos ang kasiyahan nila ni Florita? Na halos hindi niya alam kung paano nagsimula? At kung kasal na sila ni Monet, nakakatsak ba siyang tuloy na niyang malilimot ang pinakapananabik ng dalaga? Si Monet na alam niyang nagtiyaga dahil nga sa pansariling layunin. Maging maligaya kaya siya sa piling nito? Napakaraming katanungan nagsasali sa libaybay sa isipan ni Jimboy na alam niyang panahon lamang ang makapagbibigay ng tiyak na kasagutan. I have to see Roger para malaman niyang ikakasal na tayo. Bilang matalik kong kaibigan, kailangan buong pamilya niya ay maging saksi sa pagtataling puso natin. Mahabang paliwanag muna ang ginawa ni Jimboy bago napapayag si Monet na pupunta siya saglit sa Olongapo upang pasabihan si Roger ukol sa nalalapit nilang kasal. Okay lang sa akin, kaya lang bakit ayaw mo akong isama? Gusto ko rin namang makaharap ang buong pamilya ng kaibigan mo. Hindi, saka na. Sa mismong araw na ng kasal. Gusto ko silang sorpresahin para makita nila kung gaano kaganda at kaseksi ang magiging misis ko. At isang mapagmahal na halik mula sa labi ang ikinintal ni Jimboy sa katipan bago ganap na tumindig ito upang umalis. Marami pang mga tagubili na pag-iingat ang ipinabaon ni Monet sa pagitan ng mga halik at mahihigpit na yakap bago tuloy nakalis si Jimboy. Habang mabilis na tumatakbo ang kotseng sinasakyan, waring ayaw nang lumayo ang maraming alalahanin sa kanyang isipan. Kahit pilit niya waring wala siyang nararamdamang kasabikan sa yugtong iyon ng kanyang buhay, patuloy na namamahay ang kahungkagan sa kanyang sarili. Nasa gayon siyang kalagayan nang maramdaman niyang waring gustong tumigil ng kanyang sasakyan at pumugak-pugak ang makina nito. Alam na niya agad ang dahilan. Naubusan ng tubig ang radiator niyo. Kaya marahan siyang pilit na tumabi. Pagbaba niya ay napunan niyang nasabay na siya ng lalawigan ng Pampanga. Dahil sa nagkalat na kabi-kabila na napakikita niya, lumingalinga siya at napansin niyang ang naparadahan niya ay sa tapat ng isang maliit na grocerya. Matapos pagkiskisi ng mga palad na napuno ng alikabok nang buksan niya ang hood ng kotse, lumakad na siya upang kaipala at manghingi ng tubig sa tapat ng kanyang naparadahan. Bukas na bukas ang pintuan ng nasabing grocerya, ngunit marahan pa rin at buong galang na nagpatao po si Jimboy sa babaeng natanaw niyang ikinukubli ng naroroong counter ng grocery. Nang maulinigan naman ng babae ang kanyang pagtawag,
Dali-daling lumabas ito at lubusang nalantad sa paningin niya. Ang buong kaanyuan ng babae. Para siyang pinagsukluban ng langit nang makilala ang kaharap. Hindi siya maaaring magkamali. Si Florita to, na bagaman at waring naragdagan ng gulang ay ito pa rin ang kagandahang halos ay sinamba niya sa loob ng napakahabang panahon. Florita? Ikaw nga ba? Jimboy? Gulat na gulat din ang babae nang makilala siya ng lubusan. Ako nga. Kay tagal kitang hinahanap. Nakita niyang waring hiyang-hiyang yumuko ang babae na waring kinukubli ang mukha sa nadamang pagkapahiya. Hindi na naghintay si Jimboy na anyayahin pa siyang pumasok nito. Mabilis itong nakalapit sa babae. Bakit ka naririto? Bakit pinagtataguan mo ko? Dama ni Jimboy na gusto niyang ikulong sa kanyang mga labi at sa bisig at yakapin ng babae. Ngunit nag-aalala siya sa maaring idulot nito. Pinatuloy muna siya ni Florita at magharap silang naupo sa tabi ng naroroong mesa upang ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Ikinalulungkot ko. Alam ko naging masama ang hinala mo sa akin dahil sumira ako sa ating usapan at parang itinakas ko pa ang mga malaking halagang pinikaloob mo sa akin. Ang totoo, kaya lamang ako pumayag sa alok mo nun. Nasa ospital ang tatay ko na kailangang operahin upang mailigtas. Seryoso si Florita. Pagkatapos natin maghiwalay kinabukasan, patuloy nito. Nagtuloy na ako sa ospital upang ibayad nga sa pagtitestes na gagawin sa tatay. Ang hiningi kong halaga sa iyo. Subalit nang dumating ako doon, patay na siya at hindi na kailangan ng pera. Napatigil ang sandali si Florita bago nagpatuloy. Sa kalituhan ko, pagkatapos siyang mailibing hindi ko na naisip na magbalik pa doon upang tumupad sa usapan natin ukol sa anak mo. Ang malaki-laki pa ring bahagi ng pera mong natitira, ginamit ko sa pagtitinda-tinda hanggang sa napalago ko to at eto nga naging kabuuan. Tumugol sa pagkakwento si Florita at iginala ang mga mata sa loob ng grocery. Anya magpapatuloy ito sa pagsasalita ng isang magandang batang babae na may gulang na mahigit na 2 taon ang lumabas at lumapit kay Florita. Nagugulumihan ang nakatanaw lamang si Jimboy ng damputin at pangkuhin ng babae ang bata. Parang lalong tinakas sa kanyang katotohanang unti-unting lumalantad at waring pinanlalambot na siya ng kawalang pag-asa. Ang batang yun, anak mo? Nag-asawa ka na? Tanong ni Jimboy. Umiling si Florita. Napansin ni Jimboy ang mga luhang nagbabantang bumagsak mula sa mga mata nito. Hindi. Ang batang iti anak ko nga. Ngunit hindi ako nag-asawa kailanman. Iilang araw pa lamang ako sa bayang ito. Lagi nang sumasama ang aking pakiramdam at ako'y naduduwal. Na magpatingin kami ng inay sa doktor. Noon ko lamang natsak na. Nagbunga na ang una't huling pagtatalik natin. Hindi ko alam kung bakit hindi nagdilim ang aking isipan at pinalaglag ang batang ito. Hindi ko alam kung bakit ipinasya kong buhayin siya. Upang wika ko sa sarili ay magkaroon ng alaala ang unang gabing iyon na hindi ko sinasadyang pagkakamali. Tuloy nang naglanda sa pisngi ni Florita ang masaganang luha. Florita, kung alam mo lamang kung gaano katagal kitang hinahanap. Inasam na makitang uli. Ibig kong magkaharap tayo at ipagtapat sa iyo ang totoo. Na doon pa lamang unang gabing tayo magkaharap at magkakilala, iniibig na kita. Maaring hindi ka maniniwala. Subalit mula nang malayo ka sa akin, waring naging makulimlim na ang buhay na ginagalawan kong daigdig. Nagdanas ako ng di matingkalang pagdurusa at napagal ako sa paghahanap sa iyo. At ngayong naririto ka na, ang lahat ng naging pagdurusa ko, lahat ng aking mga pag-aari, pangalan, ang lahat ng to pati pag-ibig ko'y buong puso kong inihahandog sa iyo. Sa inyong mag-ina, kung mamarapatin mo. Bayaan mong tapatan ko ng higit na pagmamahal ang mahabang panahong ikinahiwalay ninyo mag-ina sa akin. Jimboy, kaya pala naisip kong bigyang buhay ang pag-ibig na pinunla mo sa akin. Kaya pala naging maligaya ako ng gabing yon na una mo akong inakin. Kaya pala pinahalagahan ko ang lahat ng kabutihang pinakita mo sa akin noon ay dahil sa may halaga ka na rin sa puso ko. Yun lamang at mahigpit na nagyakapan ng dalawa. Halos kapaluhaan sa kagalakan. Titingin-tingin lamang ang batang nagtataka sa kinikilos nila.
Habang sabay na pinupupog ng matatamis na halik ni Jimboy ang mag-ina. Tatawa-tawa namang patuloy na nakasilip ang ina ni Florita na kanina pa pala nanunubok sa kanilang pag-uusap. Dad, ikaw ba yan? Gulat na gulat si Jeff nang maulinigan sa telepono ang amang kay tagal na pinanabikan. Ako nga asan, dahil may babalita ako sa iyong gusto kung ikaw lang unang makakaalam. Sabik na sabik ding tugon ni Jimboy. Siya nga, tungkol saan? Teka, wag mo munang sabihin na dad. Let me guess, okay? Sige, tingnan natin kung matatalas ka pa rin gaya ng dati. Okay na. Ikaw ay mag-aasawa na at pakakasal na kayo ni Miss Monette, right? Right, pero hindi si Monette ang mapapangasawa ko. At pahapiyaw mo nang ikinuwento sa anak ang mga pangyayaring namagitan sa kanila ni Florita. Wala siyang inilihim dito pati tungkol sa batang naging anak niya sa dalaga. Yan ang hindi ko alam, Dad. And I'm very happy for you. Alam kong extra special ang babaeng yan. Kung hindi mo siya pakakasalan. Bayaan mo't uuwi kami ni Tita Carol sa lalong madaling panahon. At gaya na pangako ko nung bago ako umalis, ako ang magiging best man mo. Saka sabik na rin ako makita ka at ang aking bagong mami at kapatid. By the way, paano si Miss Monette? Talagang matalas ka dahil hindi ko alam na alam mo ang ukol sa amin ni Monette. Huwag mo siyang intindihin, akong bahala sa kanya. O sige Dad, congratulations again at sana hindi ka nagkamali sa pagpili ng babaeng kakasamahin mo. Kung sa bagay kilala kita, you can never go wrong basta tungkol sa babae. At masayang natapos ang pag-uusap ng mag-ama. Ngayon, anong ipapaliwanag mo sa akin, Jimboy? Si Monette at seryoso silang nagkaharap ni Jimboy. May nasagap na rin itong balita tungkol sa babaeng itinitira daw ni Jimboy sa bahay nito. Monette, sa loob ng mahabang panahon, naging napakahalaga mo at malaking tulong ka para sa akin. Hindi ko malilimutan to. At gusto kong hilingin sa iyo na kung paano mo ininuwawa ang lahat ng ginagawa ko noon. Higit mo sanang unawain ako ngayon. Dediretsahin mo na nga. Nahihiwagan ako sa sinasabi mo. Lalong kumunot ang noon ng dalaga. Bago kita sagutin, nais kong itanong sa iyo, talaga bang mahal mo ako, Monette? Siyempre, kung hindi ba talaga kita mahal, magpapakasira ba ako sa pagtsatsaga sa iyo? Then kung talagang mahal mo ako, gusto ko sanang hilingin sa iyong kalimutan mo na ang pinag-usapan natin at palayain mo na ako. Walang gatol na tugon ni Jimboy. Hindi niya gustong ungkatin pa ang natuklasan tungkol sa tunay na niloloob para sa kanya ng kaharap. Datapwat tinihintay muna niya ang magiging damdamin nito ukol sa kanyang sinabi. Jimboy, anong ibig mong sabihin? Gaya ng narinig mo, gusto ko nang lumaya. Ang babaeng nabalitaan nung nasa bahay ay si Florita. Pinagtapat na ni Jimboy kay Monette ang tungkol sa bali-balita sa opisina. Hindi ba't ang tunay na pag-ibig nagpaparaya? Umaasam na maging maligaya ang kanyang iniibig? Kung ganun, lubusin mo na ang pagpapakasakit para sa ikaliligaya ko. Huwag ka sana maging hadlang sa pagpapakasal namin ni Florita. Matagal na nawala ng imik ang babae at parang sinampal to sa narinig. Kitang-kita niya ang pagguho ng mga pangarap na may ilang taon na niyang iningatan. Paano ako? Paano ang pag-ibig ko sa iyo, Jimboy? Hindi na napansin ni Monette na umiiyak na pala siya tumahagulhol. Nakadama ng bahagyang awa dito si Jimboy kaya buong pagsuyong inalalayan ito sa mga balikat at isinubsob sa kanyang dibdib. Huwag ka mag-alala, hindi masasayang ang lahat ng mga paghihirap at pagmamalasakit mo para sa akin. Maglalagay ako ng halagang para sa pangalan mo, para magamit mo sa pagpapatay ng sarili mong negosyo. Alang-alang sa matatamis sa sandaling pinagsama natin. Tutulungan kitang maging maganda ang buhay mo. Sino makakapagsabi kung may sarili ka ng negosyo? Baka higit pa sa akin ang matagpuan mo. Napaangat ang ulo ni Monette at palibasa ay likas sa matalino ay madali na niyang naunawaan ang lahat at kailangan na niyang tanggapin ang kanyang pagkatalo. Nasa bakuran pa rin si Florita na magbalik si Jimboy. Inabutan na niyang buong sayang naglalaro ang mag-ina. Nagulat pa si Florita nang gawaran ng panakaw na halik ng lalaki sa batok. Jimboy? Hello sweetheart, mukha nakakatuwan kayong mag-ina ah. At kasabay nito'y kinuha ni Jimboy ang bata mula kay Florita at buong katuwang hinagkan ito.
Pinaikot-ikot sa ere. Galak na galak namang humagikik ang batang makikitang giliw na rin sa kanila ng ama. Inintay ka namin, saan ka ba galing? Binaba muna ng lalaki ang bata bago bumaling sa kausap. Inakbayan ito at inakaya mag-ina upang makasama niyang makaupo sa naroroong garden set. Saan ako galing? Sinara ko na ang telon sa isang bahagi ng masalimuot na buhay ko. Lumarawan ang pagtataka sa mukha ng babae sa narinig. Ano ba pinagsasasabi mo? Telon? Masalimuot na bahagi ng buhay? Meron ka pa bang hindi nasasabi sa akin na dapat ko namang malaman? Usisa ulit ni Florita. Mayroon at kaya ako sasabihin to sa'yo dahil tapos na ang lahat. Kailangan sabihin ko sa'yo para bukas, makalawa, wag nang sumambat sa akin ng kahapon. Dahil sa hirap na dinanas ko. Gusto ko'y pawang galak lamang at pag-ibig ang mamamalaging nakapagitan sa atin. Lalo nagtaka si Florita sa binigkas si Jimboy. Subalit na magsimulang magkwento ito ukol kay Monet, payapa nakinig na lamang ang babae. Walang inilihim ang biyudo. Buong-buo niyang isinalaysay sa magiging kabiyak ang punot dulo ng muntik ng maging pagkakamali niya. Nang matapos na sa pagkukwento, umanyong yaya kapitahag ka ni Jimboy si Florita. Ngunit biglang kumiring ang telepono. Sabay na silang pumasok sa kabahayan at matapos iabot ni Jimboy ang bata sa katipan, dinampot nito ang telepono at kinausap ang nasa kabilang linya. Kunot noon na si Florita nang muling magbalik siya sa kinaroroonan ng mag-ina. O sino naman yun? Si Roger, ang kumpari ko. Doon nga palang makita ko kayong mag-ina. Hindi na ako nakatuloy sa Olonga po kaya hindi niya alam na nakita na kita. Itinatanong kung bakit hindi na naman ako sumisipot sa kanila. Para ano raw? Di pa rin nawawala ang pagkakakunot ng noon ng babae. Aba, matagal-tagal na raw kaming hindi nakakalabas para mag-good time. Mag-good time? Ha? Uy, sabihin mo kay Roger, pagkatapos ng kasal natin, hindi na maari ang good time na yan. Iba na kamong kalalagyan mo sa buhay ngayon. Tumahimik si Jimboy sa narinig at kaagad na halata ito ng babae. Biglang paglalaro ng mga ngiti sa labi nito. Jimboy, huwag mo sanang masamain ang sinabi ko. Nangangamba lang kasi ako, baka ka sa paglabas-labas ninyo ni Roger, makakita ka na naman ng isang Florita eh. Wala na si Jeff na idadahilan mo. Paano kung... Hindi na hinintay ni Jimboy na makatapos pa to sa kanyang sasabihin. Buong higpit na niyakap ng lalaki si Florita at ginawa na ng masuyong halik. Wala namang masama sa sinabi ko. Tapos na ang araw ng aking kalikutan at paghahanap. Hindi ba sinabi ko na lahat ng to, pati pag-ibig ko? Totoo. At sa kagala kay buong higpit ding yumakap kay Jimboy ang babae. Nakatunga nga lang ang batang saglit na nilang nalimutan sa inosente nitong pagtataka. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Jimboy at Florita. Nawa kayo nag-enjoy at na in love. Samahan niyo po akong muli sa susunod pang nakakakilig at nakaka-inspire na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.